Bagamat man napakaaga pa, napapabilang na nga ang pangalan ni Nikola Jokic sa malalaking pangalan na posibleng maging isang free agent na superstar sa darating na 2027 off-season. Kaya hindi na nakakagulat bakit may mga teams agad ang nagbigay interes sa pagkuha sa kanya kagaya ng Golden State Warriors. Pero ayon sa isang analyst, masasayang lamang nga daw ang effort ng ibang teams sa pagkuha kay Jokic since ito ang mismong nagsabi wala siyang planong umalis sa Denver. Pinapatagal lamang nga nito ang pagkuha ng bagong kontrata sa Denver para makakuha siya ng mas malaking kontrata. Inihahanda na nga ng front office ng Nuggets ang bagong kontrata ni Jokic na nagkakahalaga ng 5-year, $359.5 million o maabot ito ng $71.8 million per year. Kapag nangyari yan, ito ang magsisilbing pinakamalaking kontrata sa history ng liga na nakuha ng isang NBA player. Kaya wala talagang rason si Jokic na umalis sa Denver Nuggets at lumipat ng ibang koponan kahit man napakaraming koponan ang may interes sa pagkuha sa kanya. Samantala, nanahimik nga po ang front office ng Philadelphia 76ers matapos nilang makuha sa free agency ang kanilang dalawang bagong player na sina LeBron James at Kentavious Caldwell-Pope. Kaya may ilan ang nagsabi na mukhang nangangamoy na tapos na sila sa pagpapalakas ng lineup at kontento na sila sa kanilang roster. Ngunit dyan nga kayo nagkakamali dahil ayon sa binalita ngayon na meron pa nga pong one last move na gagawin ng Philadelphia para maging ready ang lineup sa susunod na kampanya. At isa sa mga naibalitang trade na maaari nilang gawin ang pagkuha kay Daniel Gafford na kasalukuyan na nga pong available ngayon sa Dallas Mavericks. Willing ang Dallas ibigay ito sa Philadelphia sa tamang halaga. At kahit man isang malaking move ang ginawa ng Philadelphia nitong unang linggo ng off-season, mayroon pa rin naman silang sapat na trade asset upang makuha si Daniel Gafford. Pwede nga nila ditong i-offer sa Dallas sina Ariel Hockporty, Justin Edwards, 2028 first round pick at isang 2029 second round pick. Kung sakaling maging matagumpay ang trade na ito, hindi magkakaproblema ang Philadelphia sa front court dahil meron nga silang reliable na pamalit kay Joel Embiid sa tuwing out ito sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, sinabi na nga ng isang insider malaki ang posibilidad hindi kumuha ang Golden State Warriors ng malaking pangalan ngayong off-season. Mas pipiliin nga nitong dumepende na lamang sa kasalukuyang lineup. Malaki pa rin naman ang kanilang tiwala sa kanilang mga player. Once na maging healthy ang lahat, sigurado nga daw nakakayanin nilang mag-compete sa Western Conference. Kinumpirma rin naman na makakahabol pa next season sina Jimmy Butler at Moses Moody na kasalukuyang nagre-recover sa kanilang injury. Bukod dyan, nakafocus na rin naman ang front office ng Golden State sa kumuha ng mga bagong role player na mayroon malaking impact sa bench. At sa kabilangan ng kanilang mga target, ang scoring guard nga na si George Niang at ang big man na si Kelly Olynyk ang kanilang gusto. Pareho itong veterano sa NBA at inaasahang magkakaroon ng impact sa lineup. At sa parte ni Niang, makakatulong siya sa team gamit ang kanyang 3-point shooting at floor spacing, habang si Olynyk naman makakapag-provide ng front versatility, playmaking at valuable experience.